Hello guys! So 5 whys, alam nyo na po ba yung technique ng 5 whys sa HSC Incident Investigation? Ito po yung pag-iimbestiga sa root cause. Ito po yung tools na ginagamit na pag-imbestiga para makuha yung root cause ng isang aksidente. Tignan natin, ito yung mga example, no? So, ang 5 whys technique, okay, is a method involves asking why. Nagtatanong po tayo kung bakit nangyari o bakit, okay, multiple times hanggang sa ma-uncover natin yung root cause ng problem. So, ito po yung technique. Identify the problem. Clearly define the issues. Okay? And then ask why, inquiry why problem occurred. Okay? Repeat, continue this process hanggang sa makuha nyo yung root cause. Okay? Address the root cause, implement solutions, targeting the root cause. Okay guys, yun po yung mga paka-importante. So, magbibigay pa ako ng example. Okay guys, magbigay tayo ng example. So, ito yung isang problema. A worker sleep, okay, in the factory. So, ngayon, tatanungin natin siya. Mag-imbestiga tayo para makuha yung root cause. Ang unang why did the worker sleep and fall doon sa workplace niya? Okay? Ang sabi, ang answer ng naimbestiga natin, there was oil on the floor. So, parehas na why was there an oil? Bakit may oil doon sa floor na yon? Kasi merong machine na nagli-leak. Okay, may machine na nagli-leak. At tapos another question ulit. Bakit may machine na nagli-leak ng langis o tumutulong? Bakit tumutuloy yung langis ng machine? So sira daw yung ang sagot niya is sira daw yung gasket. So ngayon, nagtanong tayo ulit. Bakit sira yung gasket? Hindi kasi na palitan. So ang tanong ulit, bakit hindi napalitan? Kasi walang preventive maintenance. Walang gumawa. So ang root cause is lack of maintenance schedule for the gasket. Kaya ang implementation niyan or ang corrective action niyan, implement a maintenance schedule for a regular check and replacement. Yan po yung root cause at saka yung action taken. So guys, naintindihan nyo ba yung bakit napaka-importante ng 5 whys during investigation? Kasi doon nyo makikita kung ano po ang root cause ng aksidente or ng isang aksidente or ng isang pangyayari. Subukan nyo guys. Kung gusto nyo po itong video na to, please like, share, and comments. Thank you very much and have a safe day.